Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang nurse na pinatahimik matapos niyang matuklasan ang kasamaan sa likod ng isang ospital. Nang walang naniwala sa kanya habang buhay pa siya, bumalik siya bilang multo upang hanapin ang nag-iisang taong nakakakita at nakakarinig sa mga patay. Ngunit habang lumalapit sila sa katotohanan, isa-isang bumangon ang mga pasyenteng namatay dahil sa kasakiman ng direktor. At nang dumating ang gabi ng paghihiganti, ang lumang operating room ay naging lugar ng isang operasyon na walang doktor ang makapipigil. Huminga ng malalim at makinig. Ito ang kwento ng ang multo ng ospital at ang sakim na direktor. Sa labas, ang ospital ng San Rafael ay kilala bilang kanlungan ng mahihirap. Malaking karatula sa harap nito ang nangangakong walang pasyenteng tatanggihan dahil lamang sa kawalan ng pera. Ngunit sa likod ng malilinis na pader, may mga gamot na nawawala, mga donasyong hindi nakararating sa pasyente, at mga kamatayang binabago sa record. Ang direktor nitong si Dr. Cesar Montenegro ay palaging nakangiti sa harap ng kamera. Ang buhay ng bawat pasyente ang pinakamahalagang yaman ng ating ospital. Iyon ang madalas niyang sabihin habang palihim niyang ibinebenta sa pribadong klinika ang mga gamot na donasyon para sa mahihirap. Isang maulang gabi, nagsimula sa trabaho ang 25 taong gulang na si Noel bilang utility worker sa night shift. Bata pa lamang siya ay nakakakita na siya ng mga kaluluwang hindi makaalis. Itinuro ng kanyang lola na huwag silang kausapin maliban kung sila ang unang tumawag sa pangalan niya. Noel, ikaw ang maglilinis sa ikatlong palapag at lumang pakpak. Bakit po walang gustong ma-assign doon? Sira ang ilaw, malamig ang pasilyo, at may nurse na nagra-round kahit 3 taon ng patay. Yung sirapong ilaw ang pinaka-nakakatakot. Baka ibawas sa sahod ko. Magbiro ka na habang maaga. Kapag nakita mo siya, baka pati pangalan mo makalimutan mo. Pagsapit ng 12:00, itinulak ni Noel ang kariton ng panlinis patungo sa lumang pakpak. Sarado na ang mga kwarto roon mula nang magkaroon ng sunog 3 taon na ang nakaraan. Sa dingding ay naiwan ang mga marka ng usok. Sa sahig naman ay may mapupulang bakas na hindi natatanggal kahit ilang ulit linisin. Habang nagmumop si Noel, biglang umandar ang intercom na matagal nang walang kuryente. Noel. Natigil siya. Wala pang ibang empleyado sa ospital ang nakakaalam ng pangalan niya maliban sa gwardiya at human resources. Tulungan mo ako. Sino ka? Bumukas ang pinto ng room 307. Mula sa loob ay gumulong palabas ang isang lumang wheelchair. Nakaupo roon ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. Sunog ang kalahati ng kanyang mukha at may hiwa sa leeg na nakabuka hanggang buto. Tumutulo mula sa sugat ang maitim na dugo, ngunit hindi ito umaabot sa sahig. Naglalaho ang bawat patak bago bumagsak. Noel, nakikita mo ako. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Ang lalaking tinatawag nilang tagapagligtas. Itinaas ng multo ang kamay at itinuro ang larawan ni Dr. Cesar na nakasabit sa pasilyo. Hanapin mo ang anak ko. Hanapin mo si Aya. Biglang tumunog ang elevator. Pagbukas ng pinto, nawala ang nurse at naiwan sa wheelchair ang isang pulang identification card. Nakasulat doon ang pangalang Lira Santos, Head Nurse, Pediatric Ward. Hindi nakatulog si Noel ng umagang iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya ang sunog na mukha ng nurse at naririnig ang boses ng isang batang humihingi ng tulong. Hinanap niya sa lumang pahayagan ang pangalan ni Lira. Isang maikling balita lamang ang nakita niya. Ayon sa balita,
Isang problemadong nurse ang nagsunog sa records room matapos mamatay ang anak dahil sa kapabayaan nito. Napakadaling gumawa ng kwento kapag patay na ang taong sisisihin. Sa ibaba ng artikulo ay may litrato ni Dr. Cesar na nakayakap sa mga magulang ng mga pasyente. Nangangako akong hindi na maulit ang trahedyang ito. Sa gilid ng litrato ay nakita ni Noel si Ramil na may benda sa kamay at si Mando na may bahid ng maitim na abo sa uniforme. Kinagabihan, dinala siya ng kaluluwa ni Lyra sa abandonadong pediatric ward. Sa bawat kama ay may nakaupong batang multo. Ang ilan ay may tubo pa sa ilong, ang iba ay yakap ang walang lamang bote ng gamot. Kuya, dumating na po ba ang gamot namin? Patawad. Wala akong dala. Sabi nila na ubos daw. Pero nakita naming inilabas sa likod ng ospital ang mga kahon. Isa pang bata ang nag-abot kay Noel ng papel na may guhit ng isang nurse at munting batang magkahawak kamay. Si Nurse Lyra lang po ang bumibili ng gamot gamit ang sariling pera. Hindi sapat ang sahod ko para sa kanilang lahat. Kaya mo sinimulang mag-imbestiga. Tuwing may bagong donasyon, lumalabas sa inventaryo ang mga kahon. Pagsapit ng gabi, nawawala ang kalahati. Itinuro niya ang supply room. Sa pader ay lumitaw ang anino ni Dr. Cesar na nagbibigay ng susi kina Ramil at Mando. Sinundan ko sila at nakita kong inililipat ang mga gamot sa pribadong sasakyan ng direktor. Bakit hindi ka agad nagsumbong? Nagsumbong ako. Ang auditor na kinausap ko ay natanggal sa trabaho kinabukasan at nawala ang kopya ng kanyang report. Napatingin si Lyra sa pinakamaliit na kama. Nakapatong doon ang manikang kunehong sunog ang isang tainga. Diyan natutulog si Aya kapag dinadala ko siya sa trabaho. May sakit siya sa puso, ngunit mahilig siyang gumuhit ng mga ospital na walang umiiyak na bata. Kaya hinawakan ng direktor ang buhay niya laban sa'yo. Alam niyang mas kaya kong harapin ang sariling kamatayan kaysa marinig ang anak kong mamatay ng mag-isa. Lumapit ang mga batang multo kay Lyra. Sa kabila ng sunog niyang katawan, hinaplos niya ang ulo ng bawat isa gaya ng nurse na patuloy pa ring nakaduty. Hindi lang para kay Aya ang hustisyang hinahanap ko. Para ito sa lahat ng batang hindi nabigyan ng pagkakataong lumaki. Kinaumagahan, ipinakita ni Noel ang kay Mang Temyong. Saan mo nakuha ito? Sa room 307. Nagpakita sa akin si Lyra. Huwag mong banggitin ang pangalan niya rito. Bakit? Sinabi nilang nagpakamatay siya matapos pabayaan ang sariling anak. Pero kilala ko si Lyra. Hindi niya kayang gawin yon. Lumapit sa kanila ang nurse na si Maya, dating kasamahan ni Lyra sa pediatric ward. Narinig kong binanggit ninyo si Lyra. Kilala mo siya? Siya ang nagturo sa akin. Bago siya namatay, sinabi niyang may natuklasan siyang anomalya sa mga gamot at charity fund. Kinabukasan, nasunog ang lumang records room. Natagpuan si Lyra sa loob at sinabing siya ang nagsimula ng apoy. At ang anak niyang si Aya? Namatay sa effect ng gabi ring iyon. Biglang nawala ang gamot at pinatay ang ventilator dahil sa umano'y electrical failure. Nanikip ang dibdib ni Noel. 10 taon na ang nakaraan, namatay rin sa San Rafael ang nakababata niyang kapatid na si Paulo. Sinabi ng ospital na wala ng gamot para sa karamdaman nito. Ngunit ayon sa resibo ng donasyon, may 50 kahong dumating noong araw ding iyon. Ang kapatid ko rin. Namatay siya dahil sa gamot na biglang nawala. Kung totoo ang hinala ni Lyra, maaaring daan-daan ang naging biktima. Naalala kong isinangla ni Lyra ang singsing ng namatay niyang asawa para makabili ng antibiotic ng isang pasyente. Samantala, bagong sasakyan ang binili ng direktor sa parehong linggong sinabing walang budget ang pediatric ward. Ilang empleyado ang nakakaalam? Marami ang naghinala. Kakaunti ang nagsalita. Ang iba ay natanggal, inilipat, o tinakot na hindi na makapagtatrabaho sa ibang ospital. Sa sandaling iyon, narinig nila ang palakpakan mula sa lobby.
May ginaganap palang seremonya si Dr. Cesar para tanggapin ang bagong donasyon mula sa isang foundation. Ang 500 kahon ng gamot na ito ay libreng ipamamahagi sa ating mahihirap na pasyente. Matapos umalis ang mga kamera, inutusan niyang dalhin sa charity pharmacy ang 100 kahon lamang. Ang natitirang 400 ay ilagay sa truck papunta sa Montenegro Medical Center. Doktor, nakapangalan sa San Rafael ang donasyon. Hindi natin maaaring ilipat iyon. Maaari kung nais mong manatiling may trabaho ang asawa mo at makapag-aral ang mga anak mo. Namutla ang accountant. Palihim niyang isinulat sa maliit na papel ang plate number ng truck at iniwan iyon sa mesa ni Maya. May iba pang gustong magsalita. Kailangan lang nilang malaman na hindi sila nag-iisa. Hindi nila napansing nakatayo sa dulo ng pasilyo si Dr. Cesar. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tungkol lang po sa lumang pakpak, Doktor. Ang bahaging iyon ay ipinagbabawal. Maraming nasirang istruktura at sensitibong record. Ngumiti siya kay Noel, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Bago ka rito, matutong huwag pakialaman ang mga bagay na hindi bahagi ng trabaho mo. Naglilinis lang po ako. Siguraduhin mong sahig lamang ang lilinisin mo, hindi ang nakaraan. Pagkaalis ng direktor, napansin ni Noel ang dugo sa hawakan ng mop. Nakapatong doon ang sunog na kamay ni Lyra. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kahon. Hindi ko alam kung saan yon. Alam ni Aya. Sundan mo ang manika. Sa dulo ng pasilyo ay lumitaw ang multo ng isang batang babae. Maputla ito, naka-hospital gown, at yakap ang manikang kuneho. Kuya Noel, bilisan mo po. Ginigising na nila ang mga patay. Tumakbo ang bata patungo sa elevator at naglaho sa pindutang patungong basement. Nang gabing iyon, muling tinawag ni Lyra si Noel. Lumitaw siya sa refleksyon ng bawat salaming nadaanan nito. Morgue. Drawer trees. Ano ang naroon? Ang tinig ng mga pinatahimik. Sinamahan ni Maya si Noel sa basement morgue. Kasama nila si Mang Temyong na may dalang rosaryo at flashlight. 50 taon na akong gwardiya, pero ngayon lang ako nagbabantay sa mga taong hindi na kayang tumakas. Kung natatakot kayo, maaari kayong bumalik. Hindi ako natatakot. Nag-iingat lang akong hindi maunahan sa pagtakbo ng 2 batang ito. Binuksan ni Noel ang drawer na may numerong trace. Sa loob ay walang bangkay, kundi isang maliit na kahong bakal at manikang kuneho na sunog ang isang tainga. Nang hawakan ni Maya ang manika, umilaw ang mga refrigerator drawer at sabay-sabay na bumukas. Sa loob ng bawat isa ay nakahiga ang pasyenteng namatay sa ospital. Nakadilat ang mga mata at nakaturo ang lahat kay Noel. Buksan mo. Nasa kahon ng isang flash drive, mga resibo ng donasyon, at listahan ng mga pasyenteng hindi nabigyan ng gamot. May kasama ring maliit na voice recorder. Nang pindutin ni Noel ang play, narinig nila ang pagpupulong ng direktor at may-ari ng pribadong klinika. Itaas ninyo ng 3 beses ang presyo. Ang ospital ang magsasabing nagamit na sa mahihirap ang mga kahon. Paano kung may mag-audit? Ako ang pipirma sa inventory at death certificates. Patay na pasyente ang pinakamadaling pagsinungalingan. May mga litrato rin ng ambulansyang ginagamit sa paglipat ng gamot at mga bank account na nakapangalan sa Peking Foundation. Sapat ito para ibaon sila sa bilangguan. Kung mailalabas natin ng buhay. Narito ang pangalan ni Paolo. At narito si Aya. May nakalaan palang gamot para sa kanya, pero inilipat sa pribadong klinika ni Dr. Cesar. Biglang nagsara ang pinto ng morgue. Sa labas ay narinig ang boses ni Ramil, ang hepe ng seguridad at kanang kamay ng direktor. Ibigay ninyo ang kahon at walang masasaktan. 3 kaming nakakulong sa morgue. Sa tingin mo ba maganda pa ang sitwasyon natin? Buksan ang pinto, matanda. Ikaw ang nasa labas. Ikaw ang magbukas. Sinipa ni Ramil ang pinto.
Kasama niya si Mando, ang maintenance supervisor na nag-asikaso sa sunog 3 taon na ang nakaraan. Inilabas ni Noel ang flash drive at itinago sa loob ng kanyang sapatos bago tuluyang bumigay ang kandado. Nasaan ang ebidensya? Wala kaming nakita. Sinuntok ni Ramil si Noel sa tiyan. Nang mapaluhod siya, sinipa nito ang kanyang mukha hanggang mabasag ang labi. Tama na. Hinawakan ni Mando ang buhok ni Maya at itinapat ang kutsilyo sa kanyang leg. Sabihin mo kung nasaan o sasamahan mo si Lira. Biglang bumagsak ang temperatura. Ang hininga nila ay naging puting usok. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Lumitaw si Lira sa loob ng bukas na drawer. Gumapang siya palabas na baluktot ang leg at sunog ang mga kamay. Patay ka na. Dahil sa inyo. Nagsimulang bumangon ang mga bangkay. Hinawakan ng isang matandang patay ang binti ni Mando at ibinaon ang mga kuko sa laman. Sumigaw siya at sinaksak ang kamay ng bangkay, ngunit may isa pang katawan na yumakap sa kanya mula sa likod. Hinila ni Ramil si Mando at tumakas sila sa pasilyo. Sumara ang pinto sa pagitan nila at ng 3 magkakaibigan. Kailangan nating mailabas ang files bago nila burahin ang lahat. May lumang computer sa nurse station. Maaari nating kopyahin at ipadala sa media at pulisya. Habang umaakyat sila, ipinakita ni Lira kay Noel ang huling gabi ng kanyang buhay. 3 taon na ang nakaraan, natuklasan ni Lira na ipinagbibili ni Dr. Cesar ang donasyong gamot sa sarili nitong pribadong klinika. Doktor, may mga batang mamamatay kapag hindi natin ibinalik ang gamot. Hindi kita binabayaran para magtanong tungkol sa accounting. Hindi ninyo ako mabibili. Nasa akin ang ledger at mga video. May anak kang nasa lihi, hindi ba? Isipin mo kung gaano kadaling magkaroon ng problema ang makina niya. Kapag ginalaw ninyo si Aya, ilalabas ko ang lahat. Tinawagan ni Dr. Cesar sina Ramil at Mando. Kinalagkad nila si Lira sa lumang records room. Itinali siya sa upuan. Pinukpok ni Ramil ng metal na flashlight ang kanyang mukha hanggang mabasag ang ilong at malaglag ang 2 ngipin. Nasaan ang kopya? Hindi ninyo makikita. Hiniwa ni Mando ang kanyang leg ng mababaw, saka ibinuhos ang alkohol sa sugat. Nang hindi pa rin magsalita si Lira, itinurok ni Dr. Cesar ang gamot na nagpaparalisa sa katawan, ngunit hindi inaalis ang pakiramdam. Maririnig mong namamatay ang anak mo. Pagkatapos, susunod ka. Sa telepono, narinig ni Lira ang alarm ng ventilator ni Aya at ang paghingi ng tulong ng bata. Mama, nasaan ka? Aya. Anak, patawad. Walang magawa si Lira habang unti-unting humina ang boses ng kanyang anak. Mama, natatakot ako. Pumikit ka, anak. Nandito lang si Mama. Nang tumigil ang alarm, pinahira ni Ramil ng dugo ang mga kamay ni Lira. Sinindihan ni Mando ang mga record at iniwang nakakadena ang nurse sa nasusunog na silid. Bago mawalan ang hininga, itinago ni Lira ang kopya ng ebidensya sa kahong bakal kasama ang manika ng anak. Nakita ni Noel ang buong alaala. Hindi niya napigilan ang luha habang nakatingin sa multo. Ilalabas natin ang katotohanan. Ipinapangako ko. Huwag mong hayaang may iba pang batang mamatay na mag-isa. Sa opisina, nalaman ni Dr. Cesar na buhay sina Noel at Maya. Patayin ang kuryente. Isara ang lahat ng labasan. Walang aalis ngayong gabi. At ang mga pasyente. Isulat ninyo bukas na nagkaroon ng electrical failure. Pinatay ni Mando ang pangunahing kuryente. Namatay ang mga ilaw at nagsimulang tumunog ang mga alarm sa lead. May mga pasyenteng naka-ventilator. Mang Temyong, pumunta kayo sa generator room. Kami ni Maya ang magpapadala ng files. Kapag hindi ako nakabalik, sabihin niyong nagretiro akong lumalaban, hindi natutulog sa upuan. Naghiwalay sila. Tumakbo sina Noel at Maya patungo sa nurse station habang hinahabol ng mga armadong gwardiya.
Samantala, pumasok si Mando sa elevator upang takasan ang mga bangkay na gumagala sa basement. Bumukas ka! Bumukas ka! Sa halip na umakyat, bumaba ang elevator sa palapag na wala sa mga pindutan. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang lumang records room na nasusunog pa rin tulad noong gabi ng pagpatay kay Lyra. Ikaw ang nagsindi ng apoy. Inutusan lang ako. Pinili mong sumunod. Isinara ni Mando ang pinto, ngunit pumasok mula sa kisam ang sunog ng mga kamay ng mga pasyenteng namatay sa lumang pakpak. Hinawakan nila ang kanyang mga braso at hinila pa itaas. Kumalas ang magkabilang balikat at lumabas ang buto sa balat. Bumagsak siya, ngunit bumukas ang sahig ng elevator sa ilalim ng kanyang mga paa. Kalahati ng katawan niya ang sumabit sa pagitan ng elevator at palapag. Biglang umangat ang kahon. Lyra, patawarin mo ako. Dumagan ang bakal sa kanyang baywang. Napiga ang tiyan hanggang pumutok at bumuhos ang bituka sa elevator shaft. Patuloy na umangat ang elevator. Naputol ang katawan ni Mando sa gitna at naiwan sa basement ang mga binti. Ang itaas na bahagi ay umabot sa ikatlong palapag, gumagapang gamit ang mga braso habang humihingi pa rin ng tulong. Hinawakan ni Lyra ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata nito. Ganito rin ako humingi ng tulong sa iyo. Pinihit niya ang ulo ni Mando hanggang mabali ang lieg at tuluyang tumigil ang paghinga nito. Sa nurse station, naisaksak ni Noel ang flash drive sa computer. Lumitaw ang daan-daang files, video, at peking billing record. Sinimulan ko na ang upload. 15 minuto bago matapos. Wala tayong 15 minuto. Dumating si Ramil at pinaputukan ang monitor. Sumabog ang screen, ngunit nagpatuloy ang upload sa computer sa ilalim ng mesa. Akala ninyo mailalabas ninyo ang sikreto ng ospital. Hinampas niya si Noel ng baril sa sentido. Bumagsak ang binata at bumuka ang balat sa gilid ng ulo. Sinunggaban ni Maya ang gunting at sinaksak si Ramil sa hita. Sumigaw ang lalaki at binaril siya sa balikat. Maya! Kinarga ni Noel ang sugatang nurse. Tumakbo sila patungo sa morgue habang unti-unting humahabol si Ramil. Wala kayong mapagtataguan. Pagpasok niya sa morgue, nagsara ang pinto sa kanyang likuran. Isa-isang bumukas ang mga drawer. Bumangon ang mga pasyenteng tinanggihan niya, kabilang ang isang matandang minsan niyang kinaladkad palabas dahil walang pambayad. Naalala mo ako? Lumayo kayo. Pinaputukan niya ang mga bangkay. Nabutas ang mga dibdib at ulo, ngunit patuloy silang lumapit. Hinawakan ng dalawang bangkay ang kanyang mga binti. Binaluktot nila ang mga iyon hanggang mapunit ang tuhod at lumabas ang buto. Bumagsak si Ramil. Ginapang niya ang pinto, ngunit tinapakan ng isang batang multo ang kanyang kamay. Ikaw ang naglabas sa amin kahit may lagnat kami. Utos ng direktor. At bawat utos ay pinili mong sundin kapalit ng pera. Ipinasok ng mga bangkay si Ramil sa bakanteng drawer. Hinawakan nila ang panga niya at ibinuka hanggang mapunit ang mga kasukasuan. Isang patay na siruhano ang nagpasok ng bakal na tubo sa kanyang bibig. Tumagos iyon sa lalamunan at lumabas sa batok. Bago isinara ang drawer, inilapit ni Lyra ang telepono sa kanyang mukha. Sabihin mo ang ginawa ninyo. Pinatay namin si Lyra. Inutos ni Dr. Cesar. Pinatay rin namin ang makina ng anak niya. Na-record ang pag-amin. Pagkatapos ay sabay-sabay na isinara ng mga bangkay ang drawer. Nagsisigaw si Ramil sa loob habang kumikipot ang metal na kahon. Nadurog ang mga tadyang at tumagos ang tubo sa kanyang bungo. Nang muling bumukas ang drawer, tiklop na ang katawan niya at hindi na makilala ang mukha. Sa generator room, pinagana ni Mang Temyong ang emergency power. Bumalik ang ilaw at nagpatuloy ang mga makinang sumusuporta sa mga pasyente. Hindi na yon. Walang batang mamamatay ngayong gabi. Nang malaman ni Dr. Cesar na patay na ang kanyang mga tauhan, kinuha niya ang pera at peking pasaporte mula sa safe. Mga patay lamang sila.
wala silang magagawa sa akin. Pagbukas niya ng pinto, hindi opisina ang nasa labas kundi ang lumang operating room. Nasa gitna ang kama kung saan minsang namatay si Aya. Nakapalibot dito ang mga multong doktor, nurse at pasyente. Hindi ito totoo. Totoo po ang sakit namin. Lumitaw si Aya sa dulo ng silid, hawak ang sunog na manikang kuneho. Bata, hindi kita pinatay. Nagkataon lang na nasira ang makina. Narinig ko po kayong nag-utos. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit pumulupot sa kanyang mga paa ang mga swero at tubo. Kinalagkad siya ng mga yon patungo sa operating table at itinali ang kanyang mga kamay at paa. Dumating sina Noel at Maya habang papalapit sa direktor si Lyra. Tapos na ang upload. Nasa pulisya, media at mga pamilya na ang lahat ng files. Noel, bibigyan kita ng pera. Kahit magkano. Hindi mo mabibili ang buhay ng kapatid ko. Hindi mo rin mabibili ang mga batang namatay dahil sa iyo. 3 taon akong naghihintay upang marinig mong muli ang mga tinig na pinatahimik mo. Lyra, kapag pinatay mo ako, magiging katulad ka rin namin. Hindi. Kayo ang pumili ng pera. Ako ang pumipili ng katapusan. Lumapit ang mga multong pasyente. Bawat isa ay may hawak na instrumentong ginamit sa paggamot na hindi nila natanggap. Isang batang namatay sa impeksyon ang naghiwa sa tiyan ng direktor gamit ang kalawangin na scalpel. Isang matandang namatay dahil walang dugo ang nagpasok ng malalaking tubo sa magkabilang ugat sa leg niya. Bumukal ang dugo at dumaloy sa mga supot na may pangalan ng mga pasyenteng ninakawan niya. Tama na. Aaminin ko ang lahat. Huli na para sa mga patay. Ngunit maririnig ka pa rin ng mga buhay. Binuksan ni Noel ang kamera ng telepono at ipinalabas ng live ang pag-amin ng direktor. Ibinenta ko ang mga donasyong gamot. Binago ko ang records. Ipinapatay ko si Lyra at pinatay ang suporta sa anak niya. Pagkatapos ng pag-amin, humawak sa magkabilang gilid ng kanyang dibdib ang mga multo. Hinila nila ang balat at laman hanggang mabuksan ang dibdib. Isa-isang nabali ang mga tadyang at lumitaw ang pusong mabilis na tumitibok. Lyra, maawa ka. Ilang beses ka nilang hinilingan ng awa? Inabot ni Lyra ang puso. Bumaon ang kanyang mga sunog na daliri sa kalamnan at dahan-dahang hinugot iyon mula sa dibdib. Napigtas ang mga ugat. Bumuhos ang dugo sa puting kumot habang patuloy na nanginginig ang puso sa kamay niya. Hindi agad namatay ang direktor. Pinilit siyang panoorin ng mga multo habang pinupunit ang puso sa maliliit na piraso. Isinubo ng bawat biktima ang isang piraso at ibinalik sa bibig ng direktor ang perang ipinagpalit niya sa kanilang buhay. Nabulunan siya sa mga papel at barya habang bumubuhos ang dugo mula sa bukas na dibdib. Sa huling paghinga, nakita niya ang daan-daang mukha ng mga taong namatay dahil sa kanyang kasakiman. Nang tumigil ang katawan, naging abo ang operating room. Naiwan ang direktor sa sahig, bukas ang dibdib at wala ang puso. Tahimik na tumayo si Lyra. Unti-unting nawala ang sunog at mga sugat sa kanyang mukha. Mama! Lumapit si Aya. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, nayakap ni Lyra ang anak. Patawad, anak. Hindi kita nailigtas. Hinintay lang po kita. Hindi na ako natatakot ngayon. Umiyak si Lyra habang hinahalikan ang noo ng bata. Sa paligid nila ay nagliwanag ang mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa ospital. Salamat, Noel. Hindi mo kami hinayaang mamatay ng walang pangalan. Kayo ang nagbigay sa amin ng katotohanan. Gamitin ninyo iyon upang walang maulit. Magkahawak kamay na naglakad sina Lyra at Aya patungo sa liwanag. Sumunod sa kanila ang mga pasyenteng nabigyan sa wakas ng hustisya. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis, investigador, at mamamahayag sa ospital ng San Rafael. Nakuha nila ang ledger, video, pag-amin ni Ramil, at live recording ni Dr. Cesar. Isinara ang pribadong klinikang pinagbentahan ng gamot.
Ang mga natitirang kasabwat ay kinasuhan at ibinalik sa mga pasyente ang charity fund. Ang lumang pakpak ay ginawang sentro para sa libreng gamutan ng mga batang walang kakayahang magbayad. Si Maya ang naging pinuno ng pediatric ward. Si Mang Temyong naman ay nagretiro matapos matiyak na may papalit sa kanya sa pagbabantay. Noel, huwag kang matulog sa trabaho. Kayo po ang laging natutulog noon. Kaya nga kailangan kong ipamana ang trabaho sa mas bata. Nanatili si Noel sa ospital bilang patient assistance officer. Tinulungan niyang makakuha ng gamot ang mga pamilyang walang pambayad. Sa kanyang mesa ay nakalagay ang litrato ni Paolo, ang kapatid na hindi niya nailigtas. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang pediatric ward, may maririnig siyang batang kumakanta sa lumang pasilyo. Minsan ay nakikita niya sa salamin sina Lira at Aya, magkahawak kamay at nakangiti bago tuluyang maglaho. Ngunit sinasabi ng mga bagong empleyado na may isa pang aninong gumagala sa operating room. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, nakabuka ang dibdib, at naghahanap ng pusong hindi na niya kailanman mababawi. Dito nagtatapos ang kwento ng ang multo ng ospital at ang sakim na direktor. Mga kaibigan, tandaan natin na ang pondong para sa gamot ay hindi lamang numero sa papeles. Bawat pisong ninanakaw rito ay maaaring katumbas ng hininga ng isang pasyente. Ang posisyon sa ospital ay hindi lisensya upang paglaruan ang buhay ng mahihirap. Mas mabigat ang pananagutan ng taong pinagkatiwalaang magligtas. Huwag ding manahimik kapag may nakikitang katiwalian. Ang katahimikan ay maaaring maging pader na nagtatago sa salarin at kulungan ng mga biktimang naghihintay ng katarungan. Ang paghihiganti ay hindi laging nagbibigay ng kapayapaan, ngunit ang katotohanan at pananagutan ay maaaring pumigil sa pagdami ng mga susunod na biktima. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mga susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong nagtatrabaho sa ospital tuwing gabi. Ngunit kapag may tumawag sa intercom kahit walang kuryente at sinabi nito ang inyong buong pangalan, huwag agad sumagot. Baka hindi pasyente ang nangangailangan ng tulong. Baka isang multo ang naghahanap ng taong maglalantad sa kasalanang itinago sa ilalim ng malinis na uniforme. Magandang gabi mga kaibigan. Hanggang sa susunod na kwento at sana, ang susunod ninyong pagpunta sa ospital ay hindi sa lumang operating room.